Si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Wow, ang saya. Isang barangay na labada? Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado.
Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. 10 minuto na ho makalipas ang 5:00. Makinig ng mga balita at maaanghang na kuro-kuro sa radyo. Sa tamang balita, tama sa bayan. Tambayan with Raymond Danpaas at Romel Fuertes sa paghahatid ng tamang balita at talakayan sa Tambayan. Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Kasama siyempre yung ating mga kababayan saan mang dako ng ating mundo. Isang mapagpalang araw ng Sabado, February 7. Ayan na, ang bilis oh. Oy, sakto pala, 4 na linggo ang Pebrero. 28 ang last Saturday at last day din ng buwan ng Pebrero. Kami ang inyong mga kasama ngayon. Ako ho si Raymond Danpaas. At ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Gandang umaga sa'yo, paring Romel. Good morning, paring Raymond. Makang parang bigat nung linggong nagdaan sa atin. Lalong-lalo na yung mga balitang, ewan ko kung ito ba yung talaga yung uunahin nating atupagin kaysa yung ang sabi ng PSA may git 2 milyon Pinoy ang walang trabaho. Oy, teka muna, parang Raymond, take note ha. Ang term na ginamit, bahagyang nadagdagan pa. Ayun, syempre medyo pahupain natin ng kaunti. Ano yung bahagya na yan? Yung bahagya na yan sa isang tao na walang trabaho, isang pamilya ang para hindi raw gaanong matindi ang impact
Nako. Impacto. Parang yung bahagyang tataas ang presyo ng bilihin. Bahagyang tataas ang presyo ng gasolina at crudo. Yung mga ganun din yun. Ganun din yun eh. Kaysa bahagya, At kaysa sa story, tumaas. marami pa rin walang trabaho. Yun. Huwag na natin paligoy-ligoy. Harapin natin kung ano ang totoo. Yan Diba? ako minsan yan Ayun ang totoo eh. Ano gagawin natin? Yun ang pinaka sa lahat, no? Hindi yung wag na tayo magpanggap. Yan. Ang problema pa rin Romel sa panahon na ito, ang daming nagpapanggap. Kaya nga. Ang daming nagpapanggap na sila daw ay makabayan. Pero ang kanilang pinagtatanggol, yung bansa na umaapi sa kanilang mga kababayan. Ayun. Di ba? Ang daming ganyan. Kaya usong-uso ngayon yung mga ganyan. Kaya huwag ko tayong pabudol sa mga ganitong klase. Kulang na lang, parang Raymond, formal nilang i-anunsyo na kaming pinaninindigan na itong WPS na ito ay hindi sa Pilipinas. Oo. Di ba? Yan ang sinasabi nila. Hayaan nyo na yan. Parang yung nagsasalita nung nakaraan administrasyon na. Ano ang sabi? That is just number one. Is just yung UN decision daw sa West Philippines, yung UNCLOS decision pabor sa atin. Just a sheet of paper. Sabi. That is just a piece of paper. Papel lang yan. Ilagay mo lang dyan sa basurahan. Ganun na. Tapos, sumunod, yung narrative nila is, tubig lang yan. Bigyan na natin sa kanila yan. Kanila na yan. Anyway, tayo napapaligiran ng karagatan. Dami nating tubig. Kung gusto nila tubig, bigay na. Diyos ko po. Ewan ko pero minsan... Short of saying, parang Raymond, tubig lang yan. Maya mo yung mga kababayan natin na dyan yan lang ang source na kanila kinabubuhay. Yung mga mangingisda. Ganun eh. Tapos pagdating sa palengke, magrereklamo kayo kung bakit gaano kamahal ang presyo ng isda. Yung isda na binibili natin galing dagat, galing dyan sa West Philippine Sea. Pero hindi raw nila pinagtatanggol naman ng China. Sabi nila. Hindi in fairness gaya nung, di ba, nag-privilege speech si Congressman Marcelino Libanan sa Kamara. Hindi siya tinigilan ni Congressman Rufus Rodriguez. Binakbakan siya ng Binakbakan siya ng gusto. Sa Senado, nagsalita merong Senate Resolution 256. Ito yung pirmado ng 15 senador na kumukondina doon sa agresibong aksyon ng Chinese Embassy sa Pilipinas. Na lahat na lang ng salita nila, inuupakan ng Chinese Embassy. Yung kanilang mga tagapagsalita dito. Number 1, kay Commodore J. Tariela, yung mga senador natin. Yan. Kaya nasasaktan sila. Nasasaktan. At talagang kung titignan mo talagang undiplomatic na Hindi yun ang trabaho ng isang diplomatic mission sa isang bansa. Kumbaga direkta, confrontational ang dating. Kaya nagkaroon ng Senate Resolution 256. Hanggang ngayon hindi pa naaprobahan dahil ang daming mga tumututol. Sabihin na lang natin. Ang daming tumututol. 15 yung pumirma. Sa 24 senators, so ilan pa yung hindi pumirma? Siyam. At sa haba-haba ng interpellation ni Senador Rodante Marcoleta at kay Senator Kiko Pangilinan na sponsor, ayun, nauuwi sa kung saan. Meron kaya nga nung huli, nagsalita na rin si Senate President Tito Soto Kasi yung huling part kasi ng interpellation ni Senador Marcoleta, nilitan niya yung mga negatibong post ng mga opisyal ng gobyerno. Asip siya ang... Parang may scoreboard. Kumbaga, yung mga negative... Hindi naman siya ay umakto bilang alter ego or tagapagsalita ng Chinese Embassy. Sabi niya hindi daw. Sabi niya hindi daw. Or siya ang, kumbaga, naging emisaryo, mouthpiece ng Chinese Embassy. Hindi daw. Sabi niya. Dinitalya niya. May bilang
May petsa pa. Talagang pinag-aralan. Ano? Jay Tariela, Oh. ganito nung araw. Kiko Pangilinan, ganitong araw. Risa Hontiveros, ganitong araw. Yung Makabayan Black sa Kongreso. Talagang nag-research din. May petsa, may oras. Talagang monitor. kapal. Sabi ni SP Soto. Sino naman Nagulat, sino nagtaka naman siya, ang syempre. naglista nung Sino naman ang naglista nung yung bang parang every post sa social media nalista. Di ba yun ang ginagawa ng Chinese Embassy? Binibilang nila Bilang nila yun. Talagang minomonitor nila. Minomonitor nila. Pero sabi in fairness kay Senator Rodante Marcoleta, sabi niya, hindi daw siya umaakto pabor sa China. Yan. Pero ang taong bayan nilang magusga. Basta, ang malinaw, sabi ko nga, siyam na hindi pumirma doon sa resolution na ito. Hanggang ngayon, hindi pa na-aprobahan. Yung, ano bang ibig sabihin nun? Simple lang naman, na ibig sabihin, ipinaparating lang ng Senado yung kanilang pagkadismaya doon sa ginagawa na inaasal nitong ng Chinese diplomat dito sa Pilipinas. Yun lang. Tutol yung iba. Sino yung mga hindi pumirma? Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Yan yung mga nasasaktan sa resolution. Hindi ba parang ganun Yan, Senador Rodante Marcoleta. Unang-una. Na nasa screen ngayon. Senador Robin Padilla. Ito yung nagsabi na bakit naman daw kasi ginawan ni Tariela ng caricature si Xi Jinping. So nasaktan siya. Dinamdam niya. Ayaw. Masama ang kanyang loob. Ang iba pang hindi pumirma, Senador Amy Marcos. Bakit kasi tayo nang aaway? Yan naman ang linyada. Iba naman. Ba't naman kasi tayo nang aaway? Senador Bongo. Siyempre, given doon si Senator Bato dahil wala siya doon. Senador Pia Cayetano. Senador Joel Villanueva. Yun yung mga, at Senador Chis Escudero. Yun yung mga hindi pumirma doon sa Resolution 256. At kung papansin ninyo, yung kanilang grupo, sabihin nyo ng hindi obvious, pero halatang halata at kitang-kita ang common denominator. Kayo na magpasya, bahala na kayo mag-conclude. Ang masakit kasi, sabi nga nung, kaya nga sabi ni SP Soto at saka ni Senator Ping Lacson, meron naman talagang halata, hindi man halata, pero pakinggan nyo na lang yung kanilang sinasabi. Ang sabi nila. Na, kasi, bakit napakahalagang, sabi niya, ito na lang, sabi nga doon sa dulo, sabi ni, yung sa interview namin kahapon kay SP Soto, sa isang Zoom interview, sabi niya, nasasaktan ako. Sabi niya na sa halip na ipagtanggol yung ating mga opisyal, sila pa yung parang sinisisi. Lalong-lalo na si Commodore J. Tariela. Laging laman ng kanilang... Sinisisi si Commodore Tariela dahil ang kanyang pinagpapanggol, yung mga mangis ng Pinoy na nadedehado at laging nagiging biktima ng pambubuli ng Chinese vessel. At saka tsaka yung teritoryo natin yan kaya kuminsan natutuwa ako dun sa mga kahit nawala na sa gobyerno gaya ni Attorney Rick Diaz. Maalala mo, dating NBI, director sa NBI. Si Rick Diaz laging nagpo-post, retired man siya pero hindi pa rin tired. Na nagpo-post tungkol dun sa issue ng yan, sa mga nakakatulong din sa understanding bakit natin kailangan protektahan yung West Philippine Sea na yan. Totoo ngang tubig lang yan. Totoo maliliit na isla lang yan pero napakahalaga. Lalong-lalo, tignan nyo, meron na namang natuklasang napakayaman na deposito ng natural gas. Malapit nang maubos yung laman ng Malampaya. Ito yung kanilang sinusunod. Dahil yan yung pinakita ni Presidente. Yan yung video niya nung nakaraan, di ba? Nakita nila yung isa na namang napakagandang deposit ng natural gas. Yun ang bubuhay sa atin. Kung kinuha nila yan, kaya sila napaka-aggressive na kukuhanin yan dahil sila mismo alam nila kung ano ang laman ng lugar na yan. Di lang yung pangkabuhayan natin sa isda, pero pati yung laman sa ilalim ng dagat,
ay napakahalaga. Ayan. Tatandaan nyo. Sana nga lang sabi ko, alam mo yun, parang Romel nag-iisip na lang. Kami kung nag-uusap, marami naman tayong mga iba din na nakakausap kahit paano. Yung bang, sana din lang na darating ang pagkakataon na yung ating mga kababayan ay matauhan. Huwag ko kayong pabubudol sa mga nababasa at nakikita nyo sa social media. Dahil dyan sila malakas. Meron hong international study na inilabas, no? Na kung gaano ka-agresibo ang China. Hindi lang sa Pilipinas. Worldwide, paring Romel. Pinasok lahat nila. Kung sa Pilipinas nagtanim ng isang tao nila para maging mayor, para maging negosyante yung isa na kinancel yung na naging imbestigahan sa Senado, yung nagmina sa Palawan, merong negosyo sa kung saan-saan, tapos naging auxiliary coast guard pa. Yung mga yun talagang mga ganon, hindi lang yan kahit sa mga mayayamang bansa, sa Amerika, sa Germany, sa UK. Ang kaibahan lang, paring Raymond, yung ibang bansa na pumapalag talaga sa China, bakit hindi sila makampi-kampi katulad ng ginagawa sa atin? Kasi yung mga leader nila, solido. Tsaka meron ng pundasyon. May matigas ng paninindigan. Ayaw namin sa iyo. Kita mo, China, ang lately. Ito ba yun? Chinese ang may-ari ng TikTok, yung ByteDance. Totoo naman yan, kaya nga yung mga anak ko hindi ko ini-encourage na mag-TikTok. Ano yan part ng kanilang propaganda. Phishing expedition yan Lahat ng impormasyon na nakuha nila sa TikTok, na-incorporate sa system nila yan Ito, last kailan ba yun? Noong linggo, nagkaroon kami ng yung ibang mga kaibigan diyan kasama natin sa Senado. Nagpunta kami ng Tagaytay dahil gustong lumanghap ng malamig na simoy ng hangin sa Tagaytay. Nagkataon na nandun si dating Senator Francis Tolentino. May kinukwento siya na doon sa China nag-aaway-away yung mga opisyal ng Communist Party ng Chinese, yung CCP nila. Yung central kay Xi Jinping, di ba? Tinanggal niya yung pinakamataas na opisyal ng PLA, ng People's Liberation Army, si General Xiang. Tinanggal niya. Pati yung deputy niya, 2 silang tinanggal na sa pagkakaalam nila baka nga ikinulong ngayon. So merong power struggle sa China ngayon. Bakit niya tinanggal sila General Xiang? Dahil malapit na daw matapos ang termino ni Xi Jinping sa 2027. Ang timeline niya ay dapat bago mag-2027, nasakop na nila ang Taiwan. Ayun. So, parang binigyan niya ng ultimatum. Yung kanyang hukbo na on or before 2027, bago ako bumaba sa pwesto, dapat atin na ang Taiwan. Ang sabi ni General Xiang, basahin nyo, nasa yan, nakikita nyo naman kahit yung mga magaling mag-internet, makikita nyo. Power struggle in China, makikita nyo nangyayari ngayon doon. Si General Xiang, bilang isang trained na sundalo, at saka kilala daw ito sa iba-ibang bansa. Kasi kung nire-respeto siya, kahit na Chinese military siya, pag siya ang respetado sa pumunta sa ibang community. Kumbaga kakilala, halimbawa sa Pilipinas, iyan si General Browner, yung head ng yun ang counterpart niya. Counterpart. Pumunta daw sa ibang bansa yan, talagang kinikilala siya. Punta ng India, kahit na may away sila ng India, yung ganon, may nirerespeto because of his international experience. Ayaw niya, sabi niya, kung i-raid natin ang Taiwan, 100,000 ang mabubuwis na buhay. Military and civilian. Siyempre. Pareha. Yan Taiwan, titignan mong kaliit na teritoryo niyan, fully equipped din yan. Nagpakita din ng equipment yan. At saka siyempre, may mga sumusuporta din siya. Suportado siya ng Japan, yung US. So baka magka-problema. So yun ang sabi daw ni General Xiang, hindi nagustuhan ni Xi Jinping, tinanggal siya. So ngayon, may power struggle dyan sa China. Nagkakagulo sila dyan mismo sa China.
Parang Pilipinas din, nakikigulo yung iba para sa kanila. Ayun. Talaga naman. Oh. Eh, mga ano lang yan, mga impormasyon na ating ibinabahagi para naman kahit pa paano may idea lang yung marami sa atin. Kaya tatandaan nyo kung sino yung mga nagsasalita sa Senado, ha? Yung mga nagpapanggap na makabayan. Mahal nila ang Pilipinas. Kaya nga sabi ko, parang Raymond Medyo... pagka yung bang mga tinutukoy mong senador, ano kaya ang nararamdaman nila pagka inaawit ang lupang hinirang? Di ba may portion doon na ang mamatay ng dahil sa'yo? Sino kayo sa'yo na tinutukoy nila? Babalikan natin ang usapin na yan dahil makibalita muna tayo sa sitwasyon ng ating panahon. DZRH Weather Bulletin. Sabi nalusaw na yung bagyong Sebastian. Miss Lori de la Cruz mula sa Pag-asa. Good morning, Lori. Magandang umaga, Lori. Good morning din po sa lahat na ating mga taga-subaybay. Yun nga po, naging LPA na lamang ito si Sebastian. Pero may mga significant pa rin na ulan na pwede maranasan sa Western Visayas, Nagasalang Region at Mimaropa. So mag-ingat pa rin, pinag-iingat pa rin natin na ating mga kapatayan doon. Samantala yung shear line naman ay siya namang magdudulot ng mga pag-ulan ngayon sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Aurora, Northern Samar, maging sa Eastern Samar. Samantala, ang Amihan patuloy din magdulot ng mga pag-ulan sa Batanes, Cagayan, Isabela at maging sa Apil. So, the rest of the country, generally fair weather naman na mararanasan sa panahon hinay sa mga localized thunderstorms. Yan ang itas na lang sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Nako, naputo lang linya ni Lori de la Cruz ng Pag-asa. Parang Raymond. Oo nga. Anyway, ang maganda lang doon is yung lusaw na yung yung bagyo. Bagyong Basyang nalusaw na yun habang ito ay nandyan sa bahagi ng Negros area. Yan ang good news. At bumaba na yung wala na kaya lang siyempre mayroon pa rin mga pag-ulan yan. Alam mo naman kahit na wala na yung bagyo, yung buntot, mayroon pa rin mga area dyan na inuulan. Ingat-ingat pa rin. At saka yung record natin, 8 yung namatay na, paring Romil. Ang saklap nun. Yan sa buwan pa lang ng yan Nasa Pebrero pa lang tayo. Matindi na ang bagyo Oo, nagre-record na tayong ganyan. Normally wala tayong nararamdaman na ganyan dati. Yun yan dapat itanong ko kay kay Lori. Normal ba na sa panahon may bagyo. Ganitong panahon bagyo samantalang papasok pa lang tayo sa summer? Kaya di ba? Kung ito malupit kaya tinitingnan ko nga yung tubig kanina sa Iligan City, sabi ko nakakalungkot tingnan kasi yung kulay na yun ng tubig na kulay brown. Indikasyon na galing yun sa Kinalbong Bundok. Ayun. Sa Cagayan de Oro, ganun din. Di ba? Well, sabagay sa area na yan, ang lupit kasi dyan. Hindi normal. Tignan mo yung kulay ng tubig. Manilaw-nilaw na brown or what. Na iba. At sa tuwing tayo ay binabaha, ay alam nyo na, bumabalik yung bangungot natin sa flood control. Hanggang ngayon. Naku, hindi po yan mawawala sa isipan natin mga kababayan. Imagine ninyo na kung ganyan ang nararanasan natin sa buwan ng Pebrero, ano pa kaya yung sa panahon ng yung talagang panahon ng bagyo. Pagbagyuhan yung panahon ng habagat. Nako po. Sana naman hanggang dyan na lang sa mga ganyan. Ingat-ingat ho sa ating mga kababayan dyan pa rin sa Visayas at Mindanao. 5:31 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Ang oras. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Eucalypt Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. NBC Milliones. NBC Million. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address,
phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Millones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Millones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. This Saturday on Scene Zone, hashtag World Class Theater Experience mula sa Broadway classic Les Miserables World Tour Spectacular. At mga dapat
abangan sa first ever Manila Run ng Charlie at the Chocolate Factory. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Champion tayo this year. Pero after natin, the day niyan, after nun, di ba, competition, kinabukasan din na tayo champion. Ito yung pinakamagandang thing po ng ANU po is yung pressure po. Kumbaga, ginagawa naming privilege po. Laging sinasabi ng coaches, di na kayo champion after ng competition. So, ang nangyayari po, parang dahil nga focus kami sa team. Balik ho tayo sa ating balitaan. 5:38 na ho ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Tuloy pa rin ang administrative investigation ng National Police Commission laban kay Police Senior Master Sergeant John Bolinido. Mister ang pinasalang na Lady Cup na si Senior Master Sergeant Diane Marie Bolinido at sa kanyang anak. Ayon kay Quezon City Police District Director Brigadier General Randy Glenn Silvio, binawi na ng pamilya ng biktima ang inihain lang kasong robbery with homicide laban kay John Bolinido. Ngunit paglilinaw ni Napolcom Executive Officer Rafael Calinisan, hindi ito makaka-apekto sa ginagawang administrative investigation ng PNP at pag-aayin ng hiwalay na kasong kriminal batay sa ibang mga ahensya. Gate ni Kalinisan, kailangan pa rin suriin ng Napolcom ang fitness ni John bilang isang pulis kasunod ng pagkakapaslang sa kanyang mag-ina. Samantala, dumepensa naman ang legal counsel nito na si Cristobal Remando at iginiit na ang umano'y kawalan ng remorse baka niyang kliyente ay hindi maaaring gawing ebidensya para masabing siya ay guilty sa karumal-dumal na krimen. Hihigpitan ng National Police Commission o NAPOLCOM ang recruitment process ng mga bagong polis matapos mapansin na karamihan sa mga kasong administratibo ay kinasasangkutan ng mga batang polis. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairman Rafael Calinisan, good majority ng mahigit na 4,000 backlog cases na kanilang tinutukan ay sangkot sa mga bagong polis. Sabi ni Calinisan, magpapatupad rin sila ng reforma na tututok sa dalawang aspeto, kabilang ang pagpapalakas ng legal education sa criminology schools at mas mahigpit na neuropsychiatric examination. Paliwanag ni Calinisan, marami sa mga pulis ang kulang sa kaalaman sa batas, lalo na sa mga patakaran tulad ng warrantless arrest. Kasama rin sa plano ang pakikipag-ugnayan sa psychiatric groups at posibleng pagdadagdag ng mga psychiatrist para sa mas masusing screening at background checks. Git ni Calinisan, hindi mababawasan ang recruits, ngunit sisiguruhin nilang tamang tao ang makapapasok sa serbisyo. Sisimulan na ng Commission on Elections ang pag-imprenta ng mga balota para sa special election sa ikalawang distrito ng Antipolo City, makasado sa March 14. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kayang-kayang tapusin ang ballot printing sa loob lamang ng 2 araw. Pagkatapos ng pag-imprenta ay isa sa ilalim naman sa
verification ang mga balota para masiguro na maayos at malinis sa mga dokumento. Git ni Garcia, target ng COMELEC na matapos ang buong proseso sa loob ng 5 araw o hanggang sa 1 linggo. Batay sa tala ng poll body, nasa 300,000 mga botante sa ikalawang distrito ng Antipolo, kabilang na ang mga nakakulong na nakapagrehistro at papayagang makaboto. Ang naturang special election ay isasagawa para mapunan ang nabakanting posisyon ng yumaong si Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop. Inilunsad ng Climate Change Commission ang Kawayan, Kabalikat ng Klima at Komunidad Campaign. Layo ng kampanya na isulong ang pagtatanim at pagpapaunlad ng kawayan bilang isang nature-based solution laban sa climate change. Target din itong imulat ang publiko sa mahalagang papel ng kawayan sa pagbubukas ng mga oportunidad pang-ekonomiya para sa mga lokal na komunidad. Sa pamamagitan din ng nasabing kampanya, inaasahang mas magiging matatag ang mga Pilipino sa harap ng mga sakuna habang nagkakaroon ng mapagkakakitaan mula sa likas na yaman ng bansa. Dapat kasama nyo dito si Congressman Angelo Palmones, na laging sumisigaw ng magtanim ng kawayan para sa kinabukasan. Ayan. Totoo naman kasi napansin na natin ito, paring Romel, na yung mga ibang lugar na makawayan dati wala na, pinabayaan na. Ayan. Wala nang nagka-interest sa kawayan pero napakagandang ito. Ang isa pang magandang modelo itanim. or ehemplo ng programa na yan, alam mo kung ano? Diyan sa ika-6 na distrito ng Bulacan. Ayun. Kay Congressman Ador Plato. Ayan. Narinig natin na meron silang inilunsad na pagtatanim. Diyan sa may bayan ng Angat. Oo. At saka dapat ito pinalalawak siguro imbis na flood control project kayo, ito na lang kaya totoo ito, tanim na lang sa gilid ng mga at bukod ilog. Bukod paring Raymond sa malaki ang pakinabang nito sa kalikasan, nagbibigay pa ito ng trabaho sa mga katutubo diyan sa Angat. Sila paring Raymond ang nagsisilbing parang ranger. Sila ang nagbabantay. Tama. Darating ang panahon. Talagang, at saka, naku po, tuwing umuwi nga ako sa amin, sabi ko sa paring Romel, sumasalubong lagi yung nandun yung upuan na gawa sa kawayan. Ayun, napaka-presko. Na may 30 taon na akong pabalik-balik doon, buhay pa. Malapit na itong mag-50 anyos yung upuan na yung gawa sa kawayan. Antibay. Dahil, siyempre, kapag yung kawayan, di ba yung tawagin natin yung bayog na kawayan, ito yung matibay na kawayan. Kapag umabot sa edad yan, alam na mga may matatanda natin, mga magulang natin, alam nila yung itsura ng dahon pa lang ng kawayan. Alam nila, ito pwede na itong gamitin. No? Pampagawa ng bahay, gawa sa kung anumang furniture. Matibay at hindi kayang kainin ng bukbok. Anay. Hindi nila ginagalaw yan dahil kapag umabot sa edad, lalo na siyempre, yung mga, siyempre, medyo scientific na ngayon, kumbaga na sa tamang edad na, tapos may chemical treatment pa na gagawin, ay mas matibay. Ay sa halip na ubusin niyo yung mga natitirang puno, ay di ba? Ay, tsaka yung alternatibo, kawayan. Yung wala kang tanim na kawayan, pero laging may hindi ka lang nang-uulam, nagtitinda ka pa ng labong. Tama. Talo tayo. Damay tayo sa gano'n. Kapitbahay mong ni isang pirasong kawayan walang naitanim. Pero lagi may labong. Huwag naman ganun. Alam niyo na kung ano nangyari. Huwag naman ganun. Talaga naman. Pero sa totoo lang, napakaganda ho yan, yung programang yan ng Climate Change Commission. Pero isama niyo si Congressman Angelo Palmones.
Laging ano yan Kung Ador Plato. Ayan sila kung Ador Plato. At saka kung sino pa yung ibang mga congressmen dyan o yung mga local officials na mayroong mga programa para sa ganyan, ay pagtulong-tulungan sigurado natin. malaki ang may tutulong ng kanilang idea para mapayabong ang industriya ng kawayan. Huwag nating igaya doon sa tree planting program ng DNR. Ha? Matapos na itusok, iniwan na lang basta. Pwede ba yun? Mabubuhay lang ng basta yun. Ang oras natin, 5:47 na ho ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. DZRH. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga isyu. Minuto bago umaga 5. Tamang balita at talakayan sa Tambayan.
Naglabas na ng show cause order ang Land Transportation Office o LTO sa operator at driver ng bus upang pagpaliwanagin sa nangyaring pang-aararo silang motorista sa kaban ng Taft Avenue Corner, Pedro Hill sa Ermita, Maynila. Sa paunang investigasyon, nawalan umano ng kontrol ang bus at bumangga sa 5 motorsiklo, 3 multi-purpose vehicles at isang van kung saan 9 na individual ang sugatan dahil sa aksidente. Iniimbestigahan na ng LTO ang insidente habang suspendido sa loob ng 9 araw ang lisensya ng driver na naharap sa kasong reckless driving at improper person to operate a motor vehicle. Nasamsam naman ng mga otoridad ng nasa 30.27 million pesos na halaga ng ininalang shabu na nakasilid sa 82 abandonadong mga inbound na parcel sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City. Ayon sa Philippine National Police Aviation Security Group, unang natuklasan ng mga otoridad ang 42 parcels na naglalaman ng mahigit 10,000 gramo ng suspected kush matapos sumalang sa screening, K9 paneling at manual inspection ng mga tauhan ng customs. Sinundan ito ng pagkakatuklas sa 40 iba pang parcels na may laman ng mga abot sa 9,900 gramo rin ng marijuana kush. Lumabas ang record na regular na tura mga parcels sa ilang United States based shippers at naknakdasan ay padala sa pagkakaibang address sa Cavite, Laguna at iba pang lugar sa bansa. Sa ngayon ay turn over na ang kontrabando sa PIDEA para sa kaukulang disposisyon. Sugatan ang kahera ng Maguindanao Electric Cooperative o Magelco matapos itong pagbabarilin sa Datu, Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Kinilala ang biktima na si Kubaysa Kanakan Sinsuat, 44 anyos, na sakay ng kanyang pulang Toyota Vios at patungo sana sa Cotabato City ng tambangan ng mga sospek sa barangay Tamongka malapit sa tanggapan ng Magelco. Ang Magelco ay kilala sa lugar dahil sa mga reklamo ng mga residente at lokal na opisyal kaugnay ng madalas at matagal na power outages at iba pang issue. Ayon kay Major Catherine Paiduen, ang hepe ng pulisya sa Datu, Udin, Sinsuat, patuloy ang investigasyon at nakipagtulungan ng mga barangay official upang makilala ang mga salarin. Agad namang dinala sa ospital sa Cotabato City ang biktima para maipagamot, samantalang nakatakas ang mga gunmen gamit ang mga motorsiklo bago pa man dumating ang mga responding pulis at opisyal ng barangay. Nanindigan ng Philippine Animal Welfare Society na animal cruelty at hindi proper training ang nag-viral na video ng isang kabayong nakatali sa umaandar na truck. Sa video, nakitang humandusay na ang kabayo dahil sa matinding pagod sa gitna ng highway sa bayan ng Claveria sa lalawigan ng Misamis Oriental. Ayon sa amo ng kabayo, nagpanik lang ang kanyang alaga dahil sa dami ng dumadaan na motorsiklo, bagay na sinalungat sa ulat ng mga nakasaksi. Sinabi naman ni PAO's Executive Director Ana Cabrera na dapat sinasanay mga ito sa isang controlled environment ayon na rin sa suwestyon ng mga veterano. Nanawagan na ang PAO sa mga residente na makipag-ugnayan sa kanila na mag-aayon ng kaso sa paglabag sa Animal Welfare Act. Bakit? Pangarera ba yung kabayo na yon? Grabe Mukhang hindi eh. Oo, kasi kung pangarera yun, hindi gaganunin yun eh. Grabe naman, ano? Ini-airconan pa nga yung mga pangarera eh. Tinaalagaan eh. At ganyan ba ang tamang training? Just in case yan ay pangarera? Hindi, tsaka ano. Biruin mo, itatali mo yung kabayo, tapos hahatakin ng mga sasakyan? Oh, grabe naman. Eh, kung kaya sa inyo gawin yan. Di ba? Tama. Talagang dapat pagpaliwanagin kung sino man yung mga nandoon sa truck na yun. Yan, tingnan mo itsura after na. Siyempre na. Pambihira. Ano ba eh? Ay, nako. Minsan eh. Sa balitang sports, itinalaga ng Philippine National Volleyball Federation Executive Board ang Thai mentor na si Thai Bondit bilang bagong head coach ng Alas Pilipinas Women. Si Bondit ang papalit kay Brazilian coach Jorge De Brito na kasama ngayon ng Kapitali para sa Premier Volleyball League. Ayon kay PNVF Chairman Tony Builiao, hindi na bago si Bondit sa national team dahil dati na itong nagsilbing assistant coach ngunit napilitang umalis noong 2020
2021 dahil sa personal na dahilan. Ilan sa mga kupunan na nahawakan na ni Bondit ay ang Ateneo Women's Volleyball Team at Creamline. At sa balitang showbiz, ipinasilip ng K-pop boy group na SB19 ang naging pagbisita ni Cardinal Luis Tagle para personal na good luck bago ang kanilang sama sa Roma concert sa Italy noong nakalipas na Disyembre 2025. Sa bagong mini vlog na inilabas ng SB19, makikitang abalang naganda ang grupo ng biglang dumating si Cardinal Tagle. Isa-isa nitong binati at kinamayan ang SB19 members na sina Pablo, Estel, Justine, Philip at Josh sa backstage. Nagkaroon pa sila ng maikling kwentuhan at tawanan bago tuloy ang nagpaalam ang Cardinal. Yo. Happy birthday, Kuya Fred Estinoso! Binabati ka ng mga gentlemen ng Page 7. At siyempre, yung lahat ng mga nagdiriwang na, nag-birthday na, gaya ni Ka Henry Uri. Ayan, birthday happy birthday, Henry Uri, kahapon. Yun. At yung mga upcoming. Marami si yan. Romy Gonzales. Romy Gonzales. Siyempre, si Miss, Valentino Gonzales. Siyempre, si Miss Malu. Si Malu Cabral. Doña Malu Cabral. Ayan. Na lupit. Nag-aanda na. Retired General Sammy Pagdilaw. Okay lang ba si General Sam? 17 yata si Boss Ray Nadar. Ayan, magbe-birthday rin yan, February. February din yan. Si Attorney Reg. Oo. Attorney Reg. Advance happy birthday. Pero si Ma'am Malu, hindi tayo mawawalan dyan. Si Strawberry Lopez. Hindi yan magbe-birthday. Pero binabati ni Francis Cuaco. At meron pa siyang mensahe. Si Francis Cuaco. Francis, ang mensahe niya kay Strawberry Lopez, dyan ka lang lagi sa kanan. Dahil, ang sabi ni Francis Cuaco, sa kanan ka lagi dahil hindi kita kakaliwain. Ang sweet naman ni Francis Cuaco. Ayan, Francis At happy fiesta sa Talisay, Batangas. Kila Mayor Zeni? February 9 at 10. Talaga. February 9 at 10. At congrats. Lunes, Martes na. Malapit na. Siyempre. Imbitado tayo. Bispiras na ngayon. Hanggang out. Ayan. At congrats kay Miss Len Barba, ang tourism head, para sa matagumpay na Punland Festival. Saan yan? Doon din sa Talisay, Batangas. Gayun din kina Mayor Nestor Napanawan at Municipal Administrator Alfred Ansiado. At ngayong alas 6 ng umaga, mag-uumpisa naman ang taunang Karakol Festival sa Talisay. Ayan. Talaga naman. Ang mensahe, ang mensahe at pagbati mula kay Councilor Lawrence Pesigan, ang dating chairman ng Tourism Committee, na nagsulong na sila ay magkaroon ng Punland Festival. Ayan. Congratulations sa mga taga Talisay, Batangas. Mayor Zeni, magandang umaga din ho dyan sa Talisay, Batangas. At sa lahat ng mga may mga kaganapan sa araw na ito, kami ay kaisa ho ninyo. At yan ang kabalang ating mga balita ngayong umaga ho ng Sabado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Raymond Advaz. At ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Para sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Susunod ang advokasya nila Kuya Bong Ariola at ni Tina Nolasco. Alas 6 na ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. This time check is... Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing base.